Magandang araw mga kababayan. Narito ang pinakabagong update tungkol kay Bagyong Pipito na ngayon ay malapit ng umabot sa kategoryang Super Typhoon. Alamin natin ang pinakahuling lokasyon, lakas at mga inaasahang epekto ng bagyong ito habang papalapit sa Southern Luzon at Eastern Visayas. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Ngayong umaga, ang sentro ng mata ng Typhoon Pipito ay nasa layong 220 kilometers silangan, hilagang silangan ng Borongon City, Eastern Samar. Taglay nito ang maximum sustained winds na 175 kilometers per hour malapit sa sentro. Bugso ng hangin na umaabot hanggang 215 kilometers per hour. Kumikilos ito pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. At ang lakas ng hangin nito ay umaabot hanggang 440 kilometers mula sa sentro. Si Pipito ay patuloy nakikilos pakanluran, hilagang kanluran ngayong weekend at posibleng maglandfall sa Catanduanes ngayong gabi o bukas ng umaga. Maaari ring tumama ito sa Camarines Sur, Albay o Sorsogon. Pagkatapos, ito ay tatawid sa Luzon at posibleng humina sa kategoring Severe Tropical Storm pagkalabas nito ng West Philippine Sea sa Monday. At dahil diyan, itinaas na ang signal number 3 sa Catanduanes, silangang bahagi ng Albay, silangang bahagi ng Camarines Sur at pinakasilangang bahagi ng Sorsogon, silangang bahagi ng Northern Samar at hilagang bahagi ng Eastern Samar. Ang lakas ng hangin sa signal number 3 ay inaasahang aabot mula 89 to 117 kilometers per hour. Ang epekto nito ay malubha ang banta sa buhay at ari-arian. Maghanda at mag-ingat ang mga residente sa mga lugar na ito. Signal number 2 naman sa natitirang bahagi ng Camarines Sur, Albay at Sorsogon, Ticao Island, Camarines Norte at Polillo Island, natitirang bahagi ng Northern Samar, hilagang bahagi ng Samar at hilagang bahagi ng Eastern Samar. At signal number 1 naman sa Masbate, Marinduque, Romblon, Quezon, Laguna, Rizal, Cavite, Batangas, Metro Manila, Zambales, Bataan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Aurora, Ilocos Sur, Abra at iba pang bahagi ng Luzon. Leyte, Northern Cebu kasama ang Bantayan Island at Biliran, Northern Dinagat Island. May posibilidad ng storm surge na aabot hanggang 3 meters sa mga baybayin ng Catanduanes, Camarines Norte, Albay, Sorsogon, Northern Samar at Eastern Samar. Dahil dito, lubhang mapanganib ang paglalayag, kaya't pinapayuhan ng mga mangingisda at maliliit na sasakyang pandagat na huwag munang pumalaot. Ngayong araw, inaasahan din ang iba't ibang level ng ulan na maaaring magdulot ng pagbaha sa maraming lugar. Intense to torrential sa Catanduanes, asahan ng malalakas na pag-ulan na maaaring magdulot ng malawakang pagbaha at landslide sa lugar. Heavy to intense naman sa Camarines Sur, Northern Samar at Eastern Samar. Posible ang localized flooding at landslide sa mga mabababang lugar o malapit sa bundok. Moderate to heavy sa Camarines Norte, Albay, Sorsogon, Samar, Leyte, Biliran at Masbate. Bukas naman, November 17, posibleng maranasan ng matinding pag-ulan sa mga lugar ng Quezon at Aurora, intense to torrential. Heavy to intense naman sa Camarines Norte, Nueva Ecija, Bulacan, Quirino, Nueva Vizcaya at Pangasinan. At moderate to heavy sa Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Bataan, Pampanga, Marinduque, Camarines Sur, Cagayan, Isabela, Ifugao, Mountain Province, Kalinga, Benguet, La Union, Tarlac, Zambales at Ilocos Sur. Sa Monday, November 18, moderate to heavy sa Pangasinan, La Union, Ilocos Sur at Zambales. Pinapayuhan po ang lahat na patuloy na subaybayan ng mga susunod na update ukol sa Bagyong Pipito, maging handa sa mga posibleng epekto tulad ng pagbaha at pagguho ng lupa lalo na sa mga lugar na may mga nakataas na tropical cyclone wind signal. Ang panahon ay mabilis magbago kaya't manatiling updated sa mga susunod na ulat mula dito sa channel para sa pinakabagong balita tungkol sa lagay ng panahon. Salamat sa inyong pagtutok at manatiling ligtas.